Hi guys, ako nga pala si Silpao James Carl. At ngayon ay nasa bahay ako. Eh? 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 At magbe-build tayo ngayon ng PC kahit na wala tayong budget. Well, magagawa natin yan sa pamamagitan ng virtual na pag-build natin ng PC gamit ang isang simulator. Ang tawag dito ay PC Simulator na galing sa Epic Games. At bago yun, kailangan muna nating alamin yung mga dapat tandaan bago mag-build ng PC. So, meron rin ako nakitang website na meron silang 3D parts kung saan pwede nating kilatisin yung mga parts para alam natin yung gagawin natin bago tayo mag-build ng PC natin. At para rin akma yung mga gagawin nating hakbang. Yun lang. And guys, no, so nandito na tayo sa Sketchfab. Unang-una nating alamin is yung MOBO or motherboard. Kung compatible ba siya sa ating hardwares. Unang-una sa lahat yung PCI Express. At yung SATA ports, yung USB ports kung tama ba o sakto yung bilang. And next naman yung CPU socket at RAM socket. So makikita natin dito yung socket. Magkakaiba kasi yan, kailangan natin pumili ng tamang socket na compatible sa CPU at motherboard natin. So nandito rin naman yung bilang ng ports na pwede natin i-connect tulad ng audio ports, video ports. Then ito naman yung control processing unit natin, yung nagsisilbing utak ng ating PC. Yan, no? So, at yung GPU naman, dito ginagawa yung graphics na lumalabas sa ating monitor. Nga pala yung motherboard is puso ng ating PC. So next naman is yung RAM. Dito, ito ang short-term memory ng ating PC. Dito na-store yung mga temporary datas na kailangan natin tuwing pinapandar yung PC natin. Next naman yung storage devices, katulad ng SSD at M.2 SSD. So, ayan. Mas mabilis to katulad kumpara sa HDD. Next naman is yung power supply, kung saan nanggagaling yung power ng buong computer natin. Ito is 80 gold rated, 750 watts. Ito naman yung CPU cooler, kung saan siya yung responsible sa pag-maintain ng temperature ng ating CPU para na rin sa performance. CPU radiator for water cooling. Ito naman yung radiator kung sakaling water cool yung gamit mo, or pwede rin namang fans sa CPU. Ito na yung buong system unit natin. So ayun, no, last na. Magbe-build na tayo ng PC natin gamit yung PC Building Simulator. Ito naman yung specifications ng ating computer na umabot ng 200k yung presyo. At nakuha natin yung mga presyong ito sa Amazon at official stores nila. So una, kakalasin natin yung PC case kasama yung fans, front panel, back panel, and side panel. Then i-install natin yung motherboard kasi ito yung pinakamalapit sa case. At kakabitan rin natin ng iba't ibang parts ng ating PC. Pangalawa is yung CPU natin. Meron tayong Threadripper. And next natin is yung fan. Then GPU. GPU natin is 3080 lang kasi walang white bar yan. Mas gusto natin kung merong white bar yan. Ayun, no, nag-install ako ng radiator agad. At hindi rin compatible. Hindi ko alam kung bakit, pero compatible naman yun. Pero mali yung ating cable nung radiator, kaya hindi nagkasya sa case. Ayun. So parang bug siya. Next is yung more fans para sa ating temperature.
Nag-install ulit ako ng radiator baka sakaling gumana sa side naman, sa front. So sinubukan ko ng sinubukan pero wala talaga, hindi siya gumana. So meron naman itong PC Building Simulator Part 2, kaso wala tayong budget para dun. So sad. Ano, so tinanggal na nga natin yung radiator at pinalitan na ito ng fans. Una, naglagay muna tayo ng CPU cooler na fan na yung gamit, hindi na radiator. So ayun na, naglagay na tayo ng fan pa, dagdag fans para mas preserve yung temperature sa loob ng PC natin. Di bali mayroon tayong 7 fans, 3 sa taas, 3 sa harap. Naglagay na rin tayo ng kulay puting ramps. So 4 gig kada isa. Di bali 4, 16 gig. Naglagay na rin tayo ng storage 4 terabyte. Then 1000 watts na PSU dahil malakas yung ating Threadripper at GPU para sure na rin. At mataas na rin ang efficiency niyan. So, i-connect na natin yung cable, then close na yung case. At pagkatapos nun, susubukan na natin yung ating computer. So, ito na yung moment of truth kada magbe-build ka ng computer. Kung sasabog ba o hindi. So, tignan natin kung sasabog o hindi. Kung sakaling nagkamali ka ng mga hardwares, maaari ito. Pero sa sitwasyon natin, hindi naman sumabog o nasira. Kaya do your own research kapag magbibuild ka ng PC at para na rin akma sa budget na meron ka. So yun lang, gawa na naman yung ating PC at successful yung ating ginawa. So salamat. Hi guys, ako nga pala si Silpao James Carl. At ngayon ay nasa bahay ako.